Sabihin mo sa katabi mo, dapat excited ka. Unang simula ng linggo ng unang taon, dapat po tayo ay full of excitement sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. At napakaganda ng ating simula ng taon kapag yung unang linggo ay sa halip na tayo ay mamasyal, ay inuna muna natin ang pagpunta sa gawain ng Panginoon para humingi ng direksyon ng Diyos para po sa ating buhay. Sapagkat tayo ay magsisimulang muli ng panibagong journey ng buhay natin. At isang taong journey po ito. At huwag na masayang yung ating taon. Kung mga nakalipas na taon, nasayang ang taon, walang nangyari, kasi wala tayong ginawa, kasi wala tayong nagawang kilos o aksyon sa buhay. Pero ngayon taong ito, hindi tayo papayag na walang mangyayari sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na walang mangyayari sa buhay mo ngayon taong ito. Amen. Amen. So, ito ay napaka-importante. Itong unang linggo, ng unang buwan, ng unang taon. Dahil dito po nakasalalay ang ating magiging takbo sa buong taon. Kasi ito yung magiging direksyon eh. Kumbaga sa ating paglipad sa eroplano, ito yung starting point natin. Dito tayo magsisimula at dapat ay makita natin ang ating direksyon na ating pupuntahan at tayo ay magsimula sa salita ng Diyos. Ano ang gagawin ng Panginoon sa ating future, sa ating hinaharap? Itong mensahe na aking pong share sa inyo at pag-uusapan natin ngayon, ito ang magiging direksyon ng Diyos sa buhay natin ngayon taong ito. Ito ang magiging direksyon ng iyong buhay. Ito ang magiging guidance ng Lord sa iyong business, sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong ministry, maging sa iyong pag-aasawa, maging sa iyong kung saan ka man pupunta o ikaw may mag-a-abroad. Napaka-importante na meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang ating ilaw, ito ang ating gabay, ito ang ating guidance. Amen? Are you ready to receive the Word of God? Sabihin mo sa iyong katabi, let's be ready to receive the message of God for us this year, 2026. This is not just a teaching, this is the message, the Word of the Lord for us. Nalalakaran natin this year. Ang ating pong theme ngayong pong month of January ay pinamagatan nating Go the Extra Mile. Sabihin mo sa iyong katabi, this year 2026, we will go the extra mile. Kapag sinabi po natin go the extra mile, ang ibig sabihin po niyan ay gumawa ng mga bagay na higit pa sa inaasahan. Sabihin mo sa iyong katabi, simula ngayon, gagawa tayo ng mga bagay na higit pa sa inaasahan ng mga tao sa atin, ng Diyos sa atin, ng nanay mo, ng tatay mo sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay makagagawa ng mga bagay na higit pa sa inaasahan. Kung ikaw ay estudyante, inaasahan ng nanay mo na makapagtatapos ka ng pag-aaral mo. Pero ang ginawa mo, hindi ka lang nagtapos. Nag-uwi ka pa ng medal. Nag-uwi ka pa ng maraming award. Congratulations, you went an extra mile. Palapakan natin ang Lord sa ating buhay. Ine-expect sa iyo ng pastor, this year mag-aakay ka at magdi-disciple ng isa. Pero ang ginawa mong 10. Congratulations. Kapag ganon, you went an extra mile. Ibig sabihin ay hinigitan mo, nilampasan mo kung ano pa ang inaasahan ng mga tao sa iyo. Ikaw ay kinuha kang karpintero, pinag-repair ka ng kisame, pinaggawa ka ng mga dapat i-repair. Ang ginawa mo, hindi mo lang ni-repair yung mga sira-sira doon sa bahay. Ang ginawa mo, pagkatapos mong magkarpentero, nilinisan mo pa lahat ng kalat. Ibig sabihin, you went an extra mile. Amen? Nagkakaintindihan na po ba tayo? Naiintindihan na natin ang ibig sabihin ng go the extra mile. Kapag sinabing go the extra mile, ibig sabihin ay gumawa ng mga bagay na higit pa sa inaasahan sa atin. Amen? Sino dito ang gustong mag-go the extra mile? This year,
2026, we will go the extra mile. This year, 2026, JA1 Dagupan, JA1 Pangasinan, at kung saan mang JA1 kayo, we will go the extra mile. Mahihigitan pa natin, malalampasan pa natin kung ano ang nangyari, kung anong ating narating noong nakalipas na mga taon sa ating buhay, sa ating ministry. Are you excited? Amen. This new year, we are declaring, sinong nag-declare? That this year is a year of recovery. Na maaaring may mga nawala sa inyo, lakas, sigla, o benta, o pera, o anointing, o mga importante, mahalagang bagay na wala sa inyo at pinanghihinayangan mo ito, nanghihinayang ka na pera, naging bato pa, pera na sana. Pero our declaration this year, this year is a year of recovery. Lahat ng mga nawala sa iyong buhay, lakas man yan, anointing, yan ay ibabalik sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ready ka na bang mag-recover? Yan. Gusto po ng Lord na higitan pa kung ano ang kanyang ginawa noong nakaraan sa taong ito. Ay gusto po ba ninyo? God want us to go the extra mile in serving the Lord. God want us to go the extra mile in our job, in our business. God wants us to go the extra mile in fulfilling the Great Commission, in doing and making disciples. God wants us to go the extra mile in fulfilling His purpose for our lives. So, sabi po ng aklat ng Isaiah, chapter 42, verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. See, the former things have taken place, and new things I declare before they spring into being. I announce them to you. Yun daw pong mga inihula ng Panginoon, yung mga dati, mga plano natin, mga sinabi ng Diyos, nangyari na daw po yun. Naganap na. Tapos na ang year 2025. Tapos na ang istorya. Tapos na ang mga 2024. Tapos na ang 2023. At ini-expect mo na maaaring yung 2024, masasabi mong yun ang the best year sa lahat ng year sa buhay mo, o maaaring sinasabi mo ang 2021, yun ang the best year na year sa buhay mo, at sinasabi mong sana'y maulit muli yun, kailan kaya? But I am telling you, kayang lampasan ng 10 times, na 7 times, 20 times, kung ano ang nangyari ng 21, ng 22, 23, mas matindi ang gagawin ng Diyos, because God is a God who go the extra mile sa iyong buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Gusto ng Diyos na higitan pa kung ano yung ginawa niya sa atin nung nakalipas sa panahong darating sa ating buhay. At nais din naman ng Diyos na kung ano yung ginawa mo sa nakalipas na magaganda ay higitan pa natin sa mga panahong darating. Amen? Ngayon, ano ba ang mangyayari sa ating buhay when we go the extra mile? Ibig sabihin kung hihigitan pa natin kung ano yung mga bagay na dati na nating ginagawa dati noon. Alam nyo po, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, hindi pa ako nakakarinig ng mga ganito pang mga preaching. Ang mga kabarkada ko po, sila po ay may mga poor mentality, poverty mindset. Sabi niya, huwag na tayo mag-aral. Pag tayo ay nakakuha na ng 75 na grade, di pa sana, anim pa baga ang labis. Yun ho ang mga salitaan namin, magkakaklase noon. Palibasa, mga kasama ko po noon ay hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Di namin alam ang salita ng Diyos. Na alam niyo po, may impact pala sa buhay natin kung ano yung ating mga idinideklara. Kapag sinabi nating go the extra mile, ibig sabihin ay hihigitan mo pa until you reach your full potential. Alam niyo po, mga kapatid, tayong lahat na dito ay hindi po tayo mahihina na nilalang ng likha ng Diyos. Hindi pa nga lamang natin na re-reach yung full potential ng Lord sa ating buhay. Pero bawat isa sa atin, merong built-in potential na inilagay sa atin ng Diyos na kailangan ma-break yun, kailangan lumabas yun. Sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ko na hindi ka hanggang ganyan lang. May ibubuga ka pa, may isisigla ka pa, may iuunlad ka pa, may iyayaman ka pa, may igagaling ka pa, may ihuhusay ka pa. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ako, nilikha ka ng Diyos na hindi ganyan lang. Dahil we are created according to the
image of God. At kung ang Diyos natin ay magaling, ang Diyos natin ay mahusay, ikaw ay kinopya lang doon. May pinagkopyahan ka. Ikaw ay kinopya mula sa ayon sa wangis ng Diyos. Ngayon, what will happen to us when we go the extra mile? So, number one na nakita ko po, mga kapatid, when you go the extra mile, new things will follow. Sino po dito ang gustong makaranas sa taong ito na mayroong mga bagong bagay, kakaiba naman mga bagay na darating sa kanyang buhay? If you are just doing the same thing over and over, do not expect new things. Kung ang gagawin mo sa taong ito ay katulad din lamang ng ginawa mo sa nakaraang taon at nakalipas ng mga nakaraang taon ay parehas din lamang, do not expect new things. Kung ikaw ay gumigising ng tanghali ng 2025 at ngayon ay tanghali ka pa rin gumising, do not expect new things. Pero kung ikaw noon ay tanghaling gumising, ngayon maaga ka nang gumising at hindi ka lang gumigising ng maaga, naglilinis ka pa, tumutulong ka pa sa bahay, sinasabi ko sa iyo, may bago, may kakaibang gagawin ang Lord sa iyong buhay. Kasi binago mo ang iyong mga ginagawa. Binago mo ang iyong mindset. Binago mo ang iyong confession. Binago mo ang iyong mga pinupuntahang mga lugar. Dapat magkaroon ng change sa ating mind. Magkaroon ng change sa ating mga declaration. Magkaroon ng change sa ating pong mga actions. At kapag yan po ay nangyari, when you go the extra miles, new things will follow. Sabihin mo sa iyong katabi, new things will follow. Dapat ay may baguhin ka. Yung mga bagay, strategy, mga pamamaraan na wala namang naidudulot sa ating mga magaganda, kailangan na nating alisin sa ating buhay yun. Nagagastusan ka lamang, pumupunta ka lang sa isang lugar, nagagastusan ka, pero wala namang impact, wala namang dating, wala namang balik, wala namang return na maganda para sa iyo. Alisin mo na yon, cut it. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 15, verse 4, 5, sabi pinuputol niya ang sangang hindi namumunga eh. So, ibig sabihin, kung merong mga activities ka na nagagastusan ka lang, napapagod ka lang, ikat mo na yon. Bakit? Kasi kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyong buhay. When you stop something na hindi productive and fruitful, papalitan nyo ng Diyos ng higit na mas mabugbong mga bagay. Diba sabi ng Panginoon, pinuputol ko ang sangang hindi namumunga para lalong mamunga. At yung mga namumunga, pinuputulan pa, kinakat. Bakit? Para lalong dumami. Kasi yung mga activities na wala namang bunga, na nagagastusan ka lang, nag-uubos lang ng energy, pera, oras mo, pero wala namang return. Yun ang ibig sabihin ng John chapter 15. Now, when you go the extra mile, new things will follow you. At para ang new things ay humabol sa atin at kusang mangyari sa atin, dapat sa sarili natin ay may babaguhin tayo ngayon taong ito. Kaya ngayon taong ito, meron din akong babaguhin sa aking buhay. Gusto ko pang lumago pa ang gawain ng Panginoon, lumawak pa, hanggang sa madoble pa, meron akong babaguhin sa buhay ko. Dahil kung ang gagawin ko ngayon, ay pares din lang nung ginawa ko nung nakaraang taon, walang mangyayari sa atin, gayon pa rin. Sabi po ni Albert Einstein, doing the same thing over and over, and expecting new things or something, great things to happen, that is insanity. So, ibig sabihin, magkakaroon lamang ng bago ngayong taong ito kapag nilampasan mo kung ano yung ginagawa mo dati. Sabi po sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse 22 and 24, throw off your old sinful nature and the former way of life. So, yung mga kasalanan, yan ay nakapag-drain ng energy, ng anointing, ng pera, ng oras, pero nauubusan ka lang, naiimti ka lang, nade-drain ka lang, pero hindi ka napapabuti. Sabi doon, alisin, throw off, itapon, alisin sa iyong buhay, yung simple nature, yung former way of life. Mahilig ka sa mga nightlife, mahilig ka sa mga kasiyahan. Wala namang masamang magsaya. Kaya lamang, yung nagsasaya ka, nauubusan ka lang ng pera, pero wala namang nangyayari sa iyong mabuti. Okay yung magsaya, ikay nagsasaya, pagkatapos nai-improve ang buhay mo. Yun ang tunay na saya. So, sabi sa verse 24, instead, 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on new nature, created
to be like God, truly righteous and holy. So, anong ibig kong sabihin dito? May babaguhin pala tayo sa ating buhay. May aayusin tayo. Ang inyo pong cellphone, kung ano ang settings ng cellphone niyan. Halimbawa, naka-dark mode. Ang nakalagay sa settings ay dark mode. Ano ang expect mong default ng iyong cellphone every time you open it? Dark. Bakit? Huwag kang mag-expect. Bakit ito yung dark? Dapat puputi ito. Gusto mong puputi? Paano puputi? Ang lilitaw yung kulay white? Hindi. Kahit pa gawin mo yung magdasal ka, sana'y pumuti ito. Bakit ito naging itim ang nalabas pag binubuksan kong cellphone? Hanggat hindi mo inaayos yung settings, hindi mo inilalagay doon sa naka-light mode, hindi liliwanag, laging madilim. Nakuha po ba ninyong aking mensaheng gustong sabihin sa ating lahat? May aayusin tayo sa settings ng ating isip. Kung mahirap ka laging mag-isip, beggar kang mag-isip, yun ang settings ng iyong buhay. Halimbawa, ganito. Ano pa bang ibig sabihin ng go the extra mile? Halimbawa, may taong hingi sa inyong pera, laging namamalimos. Tuwing gipit sa iyo, lalapit at nangungutang, huwag mo lang silang bigyan ng pera. Go the extra mile. Anong ibig sabihin, Pastor? Bigyan mo siya ng trabaho. Nakuha po ba ninyo? Huwag mo siyang bigyan ng pera. Yung namamalimos, huwag mong bigyan ng pera. Ha? O sige, may mga marurumi kaming damit, maglaba ka. Pero huwag mong dadalahin sa ukay, ha? Maglaba ka. Ibig sabihin, nakagawa ka ng higit sa buhay ng taong yon. Tinuruan mo siya na ang kanyang buhay ay mag-improve. Tinuruan mo ang kanyang buhay to go the extra mile. Pero kung sa tuwing may mga namamalimos, bibigyan mo lang siya ng pera, ang taong yun hindi aangat, magiging pulubi siya habang panahon. Pero kung yung laging lalapit sa iyo, bigyan nyo ng create jobs, nahigitan mo, nakagawa ka ng higit sa buhay ng maraming tao. When you are creating jobs, yung nagbibigay ka ng trabaho sa mga walang trabaho, di ba? Yun ang tulong na the best na tulong. Hindi yung, wala akong pera, wala akong baon, ay are. Wala akong pambili ng load, ay are. Hindi ho tulong yun. Ang tulong, wala akong pera. Teka muna. Ay, ibenta mo ito. Are, bibigay ko sa iyo 10 piso, bahala ka na, 50. Grabe, Ibig sabihin, you go the extra mile. Hinigitan mo yung tulong na magagawa mo doon sa tao. Yun ang tunay hong pagtulong. Yun hong bigay pag kami nang hihingi sa inyo, bigay lang kayo ng bigay. Pero wala naman siyang ginagawang anumang effort o change sa buhay niya, hindi ho pagtulong yun. Yun ho ay pagkonsente. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, ano ang kailangang gawin natin? This year, we will go the extra mile. Yung mga estudyante, dati noon, papasok ko lang. Ngayon, ang iyong layunin, hindi lang ako basta papasok. Ako ay magkakaroon ng award. Magkakaroon ako ng award. So, when you go the extra mile, new things will follow you. Kusang may mga bagyayaring kakaiba. Tiyak yung nangyari noong nakaraang taon, iba yung mangyayari ngayon. Kasi may binago ka, may iniba ka sa settings ng buhay mo. Dati hindi ka nagdi-devotion, ngayon nagdi-devotion ka. Hindi ka dati nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka ng Bible. Dati hindi ka naman nag-church, ngayon nag-church ka na. Buong isang taon talagang kinumpleto mo yung taong ikaw ay makadalo sa gawain at ikaw ay naglingkod. Ibig sabihin, you go the extra mile. Ikaw hinigitan mo. Dati noon, a-attend ka lang para kang miyembro ng CIA. Pagka Christmas, pagka Independence Day at anniversary ka lang na-attend. Yung iba naman, hindi CIA, CEO. Yan. Pagka Christmas, pagka Easter Sunday, at saka Undas, nakapunta sa church. Ngayon, let's go the extra mile. Amen? Dati nun, hanggang Sunday ka lang. Pero ngayon, ginawa mo, attend din ako ng prayer meeting. Ibig sabihin, you go the extra mile. Dati nun, umaattend ka lang ng Sunday service, taka prayer meeting, tapos na, ang ginawa mo ngayon, nagbukas ka pa ng small group at nag-alaga ka ng mga bata o mga tao, mga kabataan. Ibig sabihin, you go the extra mile. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag sinabing go the extra mile, ay gumawa ng mga bagay na higit pa
sa inaasahan at higit pa doon sa mga dating ginagawa natin. Amen? And the result will become great kapag yun ay nangyari sa ating buhay. Another thing, when you go the extra mile, you break the spirit of mediocrity and stagnation. Kapag sinabi po nating mediocrity and stagnation, ay ano ho yun? Ang ibig sabihin ho noon ay tumutukoy sa kalagayan ng pananampalataya na hindi lumalago at nananatili lamang sa karaniwan. Check yourself. Ikaw ba ay lumalago o stagnant? Tanungin mo ang iyong buhay. Ikaw ba ay lumalago o stagnant? So, dapat tayo ay lumago. Ma-break sa atin yung mediocrity. Allah, basta ako kumakain 3 times a day, okay na yon. Ang tawag doon, mediocrity and stagnation. Basta ako, ngayon taong ito'y kumita araw-araw ng 300, ay ayos na yun. May pangkain na. Ang tawag ho doon, mediocrity and stagnation. Dapat ganito, ma-break ang stagnation, ma-break ang mediocrity. Lord, hindi lamang 300 a day ang kikitain ko, aabot ng 1,000, 2,000, 3,000. Sino ang gusto yung mangyari sa kanyang buhay yon? Ang tawag doon, breaking the spirit of mediocrity. Yung hindi ka makakahon doon sa mga small things. Hindi tayo maikahon sa small things. Naniniwala ba kayo that our God is unlimited God? Our God is boundless. Pero dapat ma-break sa atin ang spirit of stagnation and mediocrity. Si Elijah po, nung siya po ay kukuhanin ng Panginoon at dadalahin na po sa langit, meron po siyang alalay na ang pangalan niya po ay si Elisha. Ito po si Elisha ay nag-aararo. Siya naman ay masipag. Talagang very workaholic siya. Pero ang kanyang buhay hanggang dun lang. Wala namang masama sa pag-aararo eh. Wala namang masama po doon. Magandang trabaho yon, marangal. Pero hindi na siya makaalis. Hindi siya makalayo. Meron pa palang mas malawak pa na gustong gawin ang Lord para sa kanya. At tinawag siya ng Lord para mag-level up ang buhay niya. Ngayon po, siya po ay sumunod para maglingkod kay Lord. Ngayon, aalis na po si Elijah para kukuhanin na ng Lord kasi akit na siya sa langit. At ang sabi po ni Elijah kay Elisha, dito ka na lang. Nung po sila ay nasa Gilgal. When the Lord about to take up Elijah to heaven, in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. Ang sabi ng verse 2, and Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to Bethel. But Elisha replied, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went down together to Bethel. May mga tao po na ganito ang kanilang pananaw sa buhay. Ala, ay dito na kami namulat. Ang mga magulang namin ay ganito na. Ganito na rin kami pipikit. Dito na ako bumangon. Ganito na ako nung bumangon. Ganito na rin ako hihiga. Ganito kami noon na buhay. Ganito na rin kami mamamatay. Ang tawag ho dyan, mga kapatid, ay mediocrity and stagnation. Kung gusto ninyo po, mga kapatid, na ang ating pong buhay ay magkaroon ng improvement, you have to decide to break the spirit, the mentality, mediocre mentality, and stagnation. Ano ang sabi po ni, hindi, ayaw ko ng ganito, hindi ako mananatili dito, di ba sabi? Sabi, stay here, diyang ka na. Pero sabi, hindi. Maaaring sabi, mahirap ka, hindi ka uunlad. Hindi ka ganda ang buhay mo. Mahirap lang ang pamilya natin. Wala kang tapos sa pag-aral. Hindi ka nakapagtapos. Parang sinasabi sa'yo, stay here. Ganyan ka na lang. Sino dito yung magiging katulad ni Elisha na hindi. Ayoko manatiling ganito habang panahon. Gusto kong lumakad. Gusto kong may gawin. Gusto kong humakbang. Yun hong Gilgal.
tinawag siyang Gilgal kasi mayroong meaning. Ang ibig sabihin po ng Gilgal, it means to rule away. Ang ibig sabihin po ng Gilgal is a Hebrew word na pag-alis. It means to rule away. Ang reference niyan ay nasa Joshua chapter 5 verse 9. Just read for yourself. Now, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po niya na ang Gilgal, ibig sabihin ito yung a place of decision. Ito yung lugar na pag-iwan doon sa dati mong kinagisnan. Ito yung lugar na ng pagdidesisyon para umalis ka doon sa iyong kinalalagyan. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo magdesisyon na umalis doon sa iyong pinaglalagyan. Doon sa iyong kinalalagyan ngayon. Do not stay in Gilgal. Do not stay doon sa lugar na kung saan ay hindi ka lalago, hindi mag-grow, hindi ka mag-i-increase, at hindi ka uunlad. Malis ka doon. Even si Jesus did not stay in Nazareth. Kasi ang mga tao doon puro mga negative. Negatibo lagi sa kanya. Laging kontra. Alam nyo, hindi kayo lalago, hindi kayo mag-grow. Kapag lagi na lang magdi-decision ka, magbi-business ka, sasabihin sa inyo mga kasama, nako, huwag na, malulugi ka. Gagawa ka ng isang hakbang, nako, hindi pwede yan. Gagawa ka ng mga desisyon, nako, hindi natin kaya yan. Nako. Ang ginawa po ni Jesus, dahil ganun ang mga tao sa kanyang paligid, umalis siya. Saan siya tumira? Doon, sa Capernaum. At nung siya lumipat sa Capernaum, grabe, doon po gumawa ang Diyos ng miracle sa kanyang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang manatili sa lugar na ikaw ay nauupos. Di ba? Pumunta ka doon sa lugar na ikaw ay mag-multiply, mag-i-increase, mag-progress. Amen? You have a choice. And Elijah has a choice. Hindi. Sasama ako sa'yo. Pupunta ka ba sa Bethel? Oo. Pwede pumunta rin ako doon. Yung pong Bethel, sa Hebrew word, ang ibig sabihin po ng Bethel means the house of God. Bet, it means house. El means God. The house of God. So, pupunta ako doon. Sasama ako. Pagpunta mo doon. Alam niyo po, mga kapatid, ano ang mensahe niyan? Ibig sabihin, iparating ng Diyos sa atin. Sa mensahe niyan ay ito. Huwag kang manatili sa kung ano yung pagkakilala mo ngayon kay Lord. Lumalim ka pa. Magpakalapit ka pa sa Diyos. Kilalanin mo pa siya ng lubusan sa iyong buhay. Hindi, kilala ko na siya, tinanggap mo na siya, okay na yun. Bakit mga kailangan mag-serve at mga akay-akay na mga ganyan at mga Bible pa? Basta tinanggap ko si Jesus, pupunta na ako sa langit. Kapatid, go the extra mile. Mamimiss mo yung ibang klase ng blessing kapag ka ikaw ay hindi nagpatuloy. Go into maturity. Ang sabi ng Hebrew, chapter 6, verse 1. Let us leave the elementary teachings about the Lord Jesus Christ and move on toward spiritual maturity. Ibig sabihin, mag-mature tayo. Kinakailangan lumago tayo, mag-grow tayo. Let's break the spiritual mediocrity and stagnation. Dati nung taga-upo ka lang sa church, pero ngayon ginagamit ka, nag-aakay ka, nagwiwin ka ng soul, naglilid ka ng mga tao, tumatayo ka sa harapan, nag-i-inspire ka ng mga tao. Ibig sabihin, you went an extra mile. Hinigitan mo pa kung ano yung inaasahan sa iyo ni Lord. Amen? Hindi ka lang niya iniligtas, kundi ikaw ay nagpagamit pa. Ibig sabihin, you go the extra mile. You went an extra mile. So ano yung una? When you go the extra mile, new things will follow you. When you go the extra mile, you break the spirit of mediocrity and stagnation. When you go the extra mile, sinong gusto yun? You will reach the place we could not reach before. Mararating mo ang lugar na hindi mo dati nararating. No? Kita nyo, nung si Pastor Apple ay napapunta sa Dagupan, hallelujah, because we are, J1 Pangasinan is not remaining doon sa old place. We are moving forward toward our destination. And this year, we will go the extra mile. Nakakadalawang bansa na ang napuntahan niyan. Ilang taong ka na ba dito? Ilang taong ka na ba dito?
Dalawa. O, dalawa ng magti 3 years. O, di sa susunod, makakatatlo ka ng ano. So, now is the time to go the extra mile. When you go the extra mile, you will reach the place that you could not reach before. Yung hindi mo dati nararating, yung mga sina Ludi, sina Robing yan, hanggang Sampagyan lang ang pinakamalayong napupuntahan ng mga iyan. Aba, nung mag-JA1, nakarating sa Baguio, nakarating ng Ilocos, nakarating ng ibang bansa kung saan nakarating. Iniisip nila hanggang Dagupan na lang sila. Ibig sabihin pala, kapag ikaw ay lumapit kay Lord, dadalahin ka ng Diyos sa lugar na hindi mo ine-expect na mapupuntahan mo, pero sa tulong niya, mapupuntahan mo. Amen? Si Abraham, mga kapatid, siya po ay nakatira sa Haran. Parang okay na siya doon. Alam nyo, minsan, ang hirap umalis doon sa lugar na kung saan ay sanay ka na. Di ba? Ang hirap umalis kasi willing-willing ka na doon. Kahit pa yun ay squatter, kahit pa yun ay maraming malapit ka sa kanal, pero dahil sanay ka na sa amoy ng kanal, parang hinahanap-hanap na rin ang ilong mo. Okay, dito na ako, dito kami nabuhay, dito kami lumaki mga kapatid. Ito na ang aming buhay. Di ba? Wala namang masama doon sa simula. Alangan, kung doon ka nagsimula. Pero wag namang kamatayan mo na yung lugar na yon, di ba? Nakuha niyo po ibig sabihin, hindi po natin nilalait yung mga nakatira lamang sa darating ang araw, magkakaroon kayo ng bahay sa subdivision. Hindi lang kayo nakikitira sa inyong mga lola, lolo, o kaya sa kung kani-kaninong pinsan. Darating ang araw, dinideklara ko, magkakaroon kayo ng sariling bahay, magkakaroon kayo ng sariling lupa. Amen? Hindi lang kayo nangungupahan, magkakaroon kayo ng sariling pwesto. Amen? Yan, I am declaring and catch it in your spirit. Believe on it. Because you will receive what you believe. Sabi po sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 8. Sa Hebrew chapter 11 verse 8, ang sabi po doon, by faith. Sabihin natin, by faith. Abraham, when called to go an extra mile, go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Alam niyo po, sa pamamagitan daw po ng pananampalataya, nang siya'y utusan ng Diyos, siya ay sumunod na pumunta doon sa lugar kahit hindi niya alam ang pupuntahan. Alam niyo kung bakit si Abraham ay nakarating doon sa lugar na hindi niya dati nararating? Because Abraham lived his comfort zone. Yung hindi siya nasiyahan, siya'y gayon na lang habang buhay. Alam niyo po, bakit po kami binigyan ng Lord ng sarili namin bahay? Hindi naman namin ipinagyayabang. Dahil sinabi namin na, Lord, sa susunod naming lipat, nakakapito na kaming lipat ng bahay, palaki na palaki ang upa, ay ito'y sarili na namin. Pagdeklara kayo ng ganyan, ibig sabihin, Lord, okay lang po. Sanay na kami kahit 20 taon. Basta mura naman po ang upa. Di ba? Yung mangarap ka minsan. Sabihin mo sa Diyos, Lord, ako naniniwala, darating ang araw, hindi kami habang panahong nangungupahan. Bibigyan mo rin kami ng sarili. Depende yan sa faith mo, ang declaration mo. Paano? Ganito lang ang kabuhayan. Huwag mo munang isipin yun, magdeklara ka muna. At mapapansin mo yung sitwasyon, lahat, ikukunik ka ng Lord sa lahat ng bagay para mangyari yung iyong deklarasyon. Nire-respect ng Diyos kung ayun ang iyong deklarasyon. Yung deklarasyon mo, yun yung pinananampalatayaanan mo kasi. Walang gagawin ang Diyos sa iyo kung wala kang idideklara sa taong ito. Halimbawa, sinasabi mo na Lord, ganito lang ang buhay ko. Yun ang gagawin. Gaya na nga lang ang buhay mo. Sabi nga ni Bartimeo, tinanong siya ni Lord, what do you want me to do for you? God is asking you right now, what do you want me to do for you this 2026? Sabi ni Bartimeo, Lord, gusto ko pong makakita. Pastor, hindi naman kami bulag. Di sabihin mo kay Lord, gusto ko pong kumita. Diba? Kaya, tinatanong ka ng Lord sa iyo, ngayon, what do you want me to do for you? And I am telling you, when you go the extra mile, you will reach the place that you have never reached before. Now,
Ngayon ay ito, ano naman ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay when we go the extra mile? So, I will declare this, apat na ito sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. Sulat niyo po ito. Ready na po ba kayo? What the Lord will do to us, to you, and to me when we go the extra mile. Ready na po ba kayo? Catch it in your spirit. Number 1, God will surpass what He will done to you in the past. Sabihin mo sa iyong katabi, lalampasan ni Lord. Hihigitan pa ni Lord kung ano ang ginawa niya sa nakalipas. Hihigitan ng Diyos ang gagawin niya sa iyo sa taong ito. Higit pa doon sa nakaraang mga taon ng buhay mo. God will surpass what He has done to you in the past. I-declare mo nga sa iyong katabi, dinideclare ko sa iyo, sister, brother, kung magulang mo yan, ha? Sabihin mo, God will surpass what He has done to you in the past. Ang ibig sabihin, hihigitan pa ni Lord kung ano yung ginawa sa iyo noong nakaraan. Akala po nung iba, nung mawala na si Moses, kasi matindi na ang miracle sa panahon ni Moses, ay hihina na ang kilos ng Diyos kasi wala na si Moses. Grabe ang miracle na nangyari kay Moses, nahati ang mga dagat, pagkatapos nakapagpaulan siya ng mga yelo. Ang dami mga nangyaring miracle, pinakita-display ng Lord. Kasi pagkamatay niya, pumalit si Joshua. Pero hinigitan ni Lord ang pagkilos ng Diyos kay Joshua. Alam niyo po, si Moses, ang nahati lang niya tubig. Pagdating po kay Joshua, nahati din niya tubig, nakahati din. Pero may mas malupit. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon sa panahon ni Joshua, napatigil niya ang paggalaw ng araw. Grabe niyo, 24 hours, hindi gumagabi. Sinabi lang niya, stop! Hindi ho yung taga Davao ang nagsabing stop, ha? Sabi ni Joshua, doon sa araw, stop! Na-freeze yung araw, 24 hours na maliwanag. Hintay ng hintay yung mga kalaban nila na gumabi para sila makapagpahinga, pero hindi gumabi hanggang sa malupig nila ang mga kaaway. Idinideklara ko, hindi darating ang dilim sa buhay mo. Ang buhay mo ngayon taong ito ay magliliwanag. Now, ang sabi po, sige, palapakan natin si Lord. Ang sabi po, mga kapatid, sa aklat po ng Exodus, chapter 34, verse 10, God is telling His people to go to the place that He has prepared for them. Pero si Moses, very hesitant, natatakot siya. Kasi pag tinignan nila yung kanilang resources, the resources is not enough para ma-occupy lahat ng pangailangan, paano yung mga kakainin namin, paano yung mga tituluyan namin, ang dami-dami namin, saan kami kukuha ng tubig, saan kami kukuha ng mga pagkain, ng mga karne. Yun ang mga problema niya Ang dami nila. Naku, baka kulangin kami sa food. Pero alam niyo po, mga kapatid, lahat yun pinrovide ng Panginoon. Dahil kasama niyo ako, huwag kayong matakot. I will provide all your needs. Anong sabi ng Panginoon? Doon sa aklat ng Exodus, chapter 34, verse 10, basahin natin. The Lord replied, listen, I am making a covenant with you in the presence of all your people. I will perform miracles that have never been performed. Sabihin mo sa iyong katabi, this year, the Lord will perform miracle in your life that He has never been performed. Gagawa siya sa buhay mo ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Ibig sabihin, the Lord will surpass what He has done before in your life. The Lord will surpass what He has done to you in the past. Hihigitan. Kaya ba ni Lord John? Kayang higitan ng Diyos. Amen. Yun ay nakasalalay sa magiging deklarasyon mo lagi sa iyong buhay. Parang sa restaurant, sa restaurant. Pag sinabi mo doon sa waiter, tingin tubig. Anong dadalhin sa iyo? Juice? Beer? Kung ano yung ni-request mo, doon sa waiter, yun ang i-deliver sa iyo. There is power of words. Yan ang power. Pag sinabi mong, may toothpick ba kayo? Mamay, bibigay sa iyo yung toothpick. Pengin toothpick. Pengin kutsara. Yun ang ibibigay. Di ba? Pengin kalamansi. Pengin sili. Yun ang ibibigay. Nakuha niyo po ang punto? Kaya, mga kapatid, bago ka tumulog o pagkagising mo, Lord, may bagong opportunity. Lord, may bagong trabaho. Lord, may bagong kliyente.
Paano, pastor, kung wala? Ayan ka na naman eh. Hindi pa nga ka pa nakapag-declare, lagi na lang sinabi yung, paano kung wala? Eh, paano kung meron? Di ba? Kaya, mga kapatid, mag-declare tayo. 98% ang winning rate kapag kayo ay nagdi-declare ng positive. Kaysa doon sa wala. Di ba? So, God will surpass what He has done to you in the past. Today, I am declaring to every JA1 family na umattend ngayong unang buwan, ng unang taon, ng unang linggo, na hihigitan pa ng Diyos kung ano yung mga himala na ginawa ng Diyos, kung ano yung breakthrough, kung ano yung blessing, kung ano yung opportunity, miracle na dumating sa inyo sa nakaraan. Mas matindi ang gagawin ng Diyos sa inyo ngayong taong ito. In Jesus' name, receive it by faith. Palapakan natin si Lord. Aside from that, when you go the extra mile, God will open doors and opportunities in your life. Sinong gusto iyon? May panibagong pintuan na bubuksan ang Diyos sa iyo sa taong ito. Maaaring sinasabi mong yung nakaraang taon is the best year. Madami kang client, madaming mga tao na iyong naging katransak at naging maganda ang naging outcome nito. But I am telling you, kayang lampasan ng Diyos, kayang magbukas ng panibagong pintuan ng Lord sa iyong buhay. Maaaring sabihin mong, tapos na ang kontrata, wala na kayong, tapos na yung usapan. But I am telling you, kung may masaraduhang pinto, may bubuksan si Lord na another na pinto. At itong malupit, mas magandang pinto ang bubuksan ni Lord. Kung dati nun, CR lang ang pinto ang binuksan ni Lord, sasabihin ko sa iyo ngayon, palasyo, pintuan ng palasyo. Amen? Sabi ni Lord kay Jeremiah, Jeremiah, is there anything too hard for me? Ang sabi ni Jeremiah, Lord, nothing is too hard for you. Sabihin mo sa iyo, katabi, walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 8, alam kong kakaunti ang iyong kakayahan. Alam kong hindi ka tapos, hindi ka magaling, hindi ka mahusay. I know what you do. I know what you have. A little power. Mahina ka. Sabi ko, babae ka lang. Hindi ka ganon. Alam ng Lord, mahina kayo. Kaunti ang kalaman nyo. Hindi kayo graduate ng business course. Alam ni Lord yan. Pero pag kumilos ang Diyos sa buhay ninyo, kaya ninyong talunin yung mga nag-graduate ng MBA. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kaya hindi kayo nagtapos ng pagbibusiness, kaya kayong pagpalain ng Diyos kung kasama ninyo si Lord. Amen? Sabi doon, you have followed my teaching. Ibig sabihin yung mga word of God, pinanghawakan mo, nilagay mo sa iyong puso, sinundan mo yon, dineclare mo sa iyong buhay. Ang sabi ng Lord, you have followed my teachings and have been faithful to me. Ibig sabihin, kayo naglingkod, ikaw ay nagkaloob sa Panginoon, hindi ka nagreklamo, hindi ka nangatuwiran patungkol sa iyong pagbibigay. Pwede ba yung mga tights, mga offering, tapos na yan ang Old Testament pa yan. Yung naging faithful ka kasi yun ang sabi ng Lord. You have been faithful to me sa iyong pagbibigay, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtulong, sa iyong pagpipledge, at whatever kung ano ginawa mo ng ayos yun para kay Lord, hindi sa tao. Ang sabi ng Panginoon, I have opened door in front of you which no one can close. Sabihin mo sa iyong katabi, walang makapagsasara ng pintuan ng pagpapala na bubuksan ng Diyos in Jesus' name. Amen. Idinideklara ko sa lahat ng JA1 people, JA1 family, mag-anak, pamilyang nandirito, mga nagninegosyo, may panibagong pintuan na bubuksan si Lord sa inyong buhay na hindi kayang sarahan. Kahit mga kompetensya, sila magsasara, pero kayo mananatiling bukas. Amen? Take it in your spirit, receive it in your heart. Pangatlo, God will increase His favor and blessing sa iyong buhay. Amen? Sabihin natin, increase, come to me this year 2026. Hindi yung bill ang mag-i-increase. Amen? Ang mag-i-increase ay ang pagpapalang darating sa iyong buhay. Naku, pastor, nagkakaroon na ngayon ng inflation at mga kung ano-ano, nagtataas na ang mga bili. Paano pa kaya? Makakabili pa kaya kami ng pagkain? Tumaas na lahat. Pandak na lang, height na lang namin. Hindi na taas. Ano yan? Pero, huwag kang mag-alala.
Kung ikaw ay nakakonect kay Lord, tumaas man ang bilihin, itataas din ng Diyos ang level ng pagpapala na ibibigay sa iyo ng Lord. Kanino kaya yun? Sabi natin, atin yun. Di tumaas kayo. Di itataas din ng Lord ang blessing na ibibigay sa akin. Si Lord hindi siya magpapahuli. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi magpapahuli si Lord. Pag tumaas ang ang mga bilihin, ay di itataas din ng Lord ang blessing na ibibigay sa iyo. Hindi ka pababayaan dahil sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Si Jesus po, mga kapatid, sa Matthew chapter 25 verse 16, nung siya po ay natuturo sa mga alagad niya, ay nagturo siya ng isang talinhaga na meron daw pong isang master na may 3 alipin na tinawag niya bago umalis, pinagbibigyan ng mga pera, binigyan daw po ng 5,000 yung isa, binigyan ng 2,000 yung isa, at yung isa 1,000. Alam niyo po mga kapatid, hindi unfair si Lord. Kaya binigyan po yun na magkakaibang halaga ay sabi niya ay dahil sa kakayahan, sa kapasidad na meron yung 3. Yung 5,000 binigyan kasi that servant know how to manage 5,000. Yung isa, binigyan ng 2,000 kasi yun lang yung kaya niyang i-manage. Yung isa, binigyan ng 1,000 kasi nakikita ni Lord na yun lang yung abot ng abilidad niya. Alam niyo po ang ginawa po nung wise servant, hindi lang niya pinatulog sa kamay yung 5,000. Anong ginawa niya doon sa 5,000? Siya ay nag-isip, paano i-multiply? They plan. They make goal and plan how to multiply what he has or what he have. And after many years, pagbalik po ng kanyang master, hindi po siya nanatili o hindi niya hinayaan yung 5,000 manatili lang ng 5,000 sa habang panahon. Hanggang sa lumiit na yung value. Alam niyo sa totoo lang, yung 1,000, pag bumili ka, punong-puno na yung postcard. Sino nakaabot noon? Naranasan ho namin yung, ang hirap itulak. Pag binayadan mo sa cashier, almost 1,000. Punong-puno na yung postcard. Ngayon, yung 1,000, plastic na lang yung So, ang ginawa po para hindi po siya matalo ng inflation, dahil after many years, yung 5,000, baka ang katumbas na lang, 100 na lang, di ba? So, ang ginawa niya, he made it double, dinoble. Alam niyo, pagdating niya, nung kanyang master, sabi sa verse 19, after a long time, the master of this servant returned and settled accounts with them. Then the man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Grabe na doble. Sabi niya, Master, you said you entrusted me 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Hindi siya nanatili na yung hawak niya hawak lang niya na hanggang doon lang. He went the extra mile. He went beyond what his master's expectation. At ano po ang nangyari? Sa tuwa ng kanyang master, ano po sabi? His master replied, well done, and good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Masaya si Lord kapag nadodoble mo kung ano ang nasa sa iyo. Samantalang yung iisa na nga, walang ginawa na galit. Kuhanin na nga yung isa, ibigay doon sa 5. May 5 na sila ba't ibibigay pa doon? Kaya, doon sa mga taong marunong mag-multiply kung anong meron sila, doon papupuntahin ni Lord ang mga blessing. Madodoble ang lahat ng meron kayo. Idinideklara ko sa lahat ng mga J1 people dito, mga negosyante, madodoble ang kung ano ang meron kayo. Madodoble ang inyong kita, madodoble ang inyong income, madodoble ang kasaganaang ipaparana sa atin ng Diyos.
naghihirap sa ekonomiya ng mundo, pero ang mga anak ng Diyos ay hindi maghihirap. I am declaring, dodoblehin pa ng Diyos ang lahat ng kabuhayan na meron kayo. Ang sabi ng Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan ng Diyos sa higit na mas malaki pang bagay. You must be faithful in a little things. Grocery lang yung sari-sari store, manage it carefully. Isang araw, magiging magiging department store hanggang maging mall yan. Amen? Be faithful in a little. Ikaw ang inaalagaan mo lang 3, bata lang naman yan, hayaan mo siya. Pero alam mo, inagalagaan mo, nag-grow kay Lord. Mami, isang araw, pinagkalooban ka ng Lord ng church. Church ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos at maraming mga tao. Ha? So, ano yung una? Nagagawin ni Lord. God will surpass what He has done to you in the past. God will open a new doors of opportunity sa iyong buhay, and God will increase His favor and blessing in your life this year 2026. Kanino yon? Yan. At ito ang pang-apat na deklarasyon na idideklara ko po sa ating lahat, na ito ang ating panghahawakan sa ating buhay. God will use you to impact others and expand His kingdom. Gagamitin ka ng Diyos. Hindi magiging idle ang buhay mo. You will become a channel of blessings to other people. Sino dito ang gusto niya ang kanyang buhay ay maging useful? Maging kagamit-gamit. At ang ating buhay magamit lamang for the glory of God. To have an impact sa buhay ng ibang mga tao. Imagine mo, no? Yung mga taong walang pangarap, nabigyan mo silang, naturuan mong mangarap. Yung mga taong hirap sa buhay, nabigyan mo ng trabaho, nabigyan mo ng business, gumanda ang buhay nila. You created an impact sa kanilang buhay. Baka hindi mo alam na ginamit ka ng Diyos. Ang buhay nila dati nun ay parang patapon na lang dyan, napakalat-kalat lang dyan sa street. Pero, nung siya ay iyong ma-disciple, madala mo kay Lord, umayos ang buhay. Nagmukhang tao. At na-bless pa. Yumaman din, kapares mo. Ibig sabihin, ikaw ay nagtagumpay sa mission mo. So, God will use you to impact others and expand His kingdom. Kaya ka i-bless ng Diyos because gusto ng Diyos na gamitin ka to expand His kingdom. Si Paul, siya po ay dating accuser, persecutor ng church. Pagka nakakabalita siya ng mga ganitong fellowship, mga gagawin, ginugulo niya. Pinapakulong niya yung mga preacher, pinapakulong niya yung mga nag-share ng Word of God. But the Lord arrested Paul. Inaresto siya ng Panginoon. Biglang pinatamaan siya ng light at siya inabulag, nahulog sa kabayo. At nung siya inabulag, sabi ng Panginoon, kinakalaban mo ang gawain ng Panginoon, ngayon, bulag ka na. Yun, hinambol siya ng Lord. Pero binigyan po siya ng Lord ng chance na, mabago ang buhay. At nung balik siya sa Diyos, nag-repent siya sa mga ginagawa niya, at nung po siya ipag-pray ni Ananias, siya po ay nakakita. At ang sabi ng Lord sa kanya, doon po sa Acts chapter 26, verse 15 to 16, tumayo ka. Sabihin mo sa iyong katabi, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ibig sabihin, kung may pinakita na sa iyo si Lord dati, may ipapakita pa sa iyo si Lord. Kung may ipinakita ng maganda sa iyo si Lord dati, may ipapakita ulit si Lord na mas maganda pa kaysa dati. Ang sabi ay, verse 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Huwag kayong matakot. Maaaring kayo magkikliyente, pupunta ka sa ganitong lugar, magbabiyahe kayo, pupunta ka sa mga places na hindi pa niyo napuntahan. Sabihin mo siya katabi, huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ka niya at ililigtas ka niya. Poproteksyon na dinideklara ko poproteksyon ng Lord ang iyong sasakyan. Ilalayo ka ng Lord sa mga aksidente, sa mga kapahamakan. Ilalayo ka ng Lord sa mga mambubudol at sa mga scammer. At bibigyan ka ng Lord ng discernment
kung sino yung mga totoong tao at kung sino yung mga manluloko. The Lord will expose them in Jesus' name. Sabi ng Lord kay Paul, ililigtas kita doon sa mga masasamang tao, sa mga gumagawa ng mga hindi magaganda. Kaya panghawakan natin yan. Lord, you called me to impact the life of other people and to expand your kingdom. That's why I am asking for your divine protection. Dahil kung hindi mo ako poproteksyonan, ay Lord, paano ako mapupulpil yung iyong purpose sa buhay ko? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, iingatan ka ni Lord. As long as you are doing His purpose in life and doing what God has commanded you to do, sa iyo ang pag-iingat ng Diyos. Dumaan ka man daw sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka masusunog. Ay, siyempre, tubig yun. Hindi ka malulunod. Oh. Nasa iyo ang proteksyon ng ating Panginoon. Ano ang sabi? Imumulat mo ang kanilang mga mata at ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay papatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. That is our mission. To reach the unreached people. To bring light to those who are in darkness. Sino dito ang naniniwala that this year is a year of breakthrough, recovery, unstoppable, and incredible blessing sa kanyang buhay. Amen? Let's go the extra mile. Tayong lahat ay tumindig. Father, thank you so much, Lord. Naniniwala ako that this year, may kakaiba kayong gagawin. We are excited on what God will do this year. Panghahawakan po namin ang iyong mga salita. Panginoon, as we go the extra mile, new things will follow in our lives this year. As we go the extra mile, automatically, we will break the spiritual mediocrity and the stagnation. Lord, as we go the extra mile, we will reach the place that we could never reach before, O God. At hindi lang yon, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa dati sa aming mga buhay. Lord, as we go the extra mile, Panginoon, O God, magbubukas ka ng pintuan sa bawat isa sa amin dito, bawat pamilya, bawat mga kabataan. At Lord God, you will increase your favor and blessing in our lives. And you will use us, O Lord, to impact the life of other people para mabago, magkaroon, O Diyos, ng liwanag sa buhay ng iba na para mapalawak ang iyong kaharian. Lord Jesus, we will become victorious, O God, sa aming misyon na paglakad na ito. Lord, mag-manifest sa amin ang aming temang ito for the whole year, O God. Mas malayo ang mararating namin ngayong taong ito ng buhay namin kaysa doon sa naging buhay namin nung nakaraang taon. Mangyayari ito sa mga taong sumalo ng revelation ngayong taong ito. Ministering people and doing business sa iyong pag-aaral. Magugulat ang mga kapitbahay mo. Anong nangyari sa taong yan? Bakit yan nangyari sa kanyang buhay? Because God is with you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ilagay natin ang ating buhay sa ating puso. At tayo lang sabihin natin. Ikaw, ang Diyos na tumawag sa akin. Tunay na ikaw ay totoong Diyos na lagi kong kasama saan man ako pumunta. Patawarin niyo po ako sa aking mga negative declaration, sa mga hesitation and reservation. Patawarin niyo po ako mula ngayon. Inaalis ko ang mga limitasyon ng aking paniniwala sa kaya mong gawin sa buhay ko. Pinupuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko ang iyong mga salita na ang salitang ito na galing sa iyo ay mangyari sa buhay ko. This is my prayer. Use me to bless others and to expand your kingdom. In Jesus' name. Amen. Kung nalang magpe-pray, Lord, hayaan mo, put those things as a rhema words na hindi mabubura sa aming isip. At patunayan mo, Panginoon Lord, ang katotohanan ng iyong salita kapag diniklara ito ng iyong mga lingkod
magaganap ito sa kanilang buhay. Thank you, Lord. We give you praise and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Palapakan po natin.